Hello, this is Ramil Pendulat and welcome for today's video natin kung saan i-discuss natin yung, i-highlight natin yung kitaan natin ng business natin after you franchise the business. And of course, pag tayo ay nag-franchise, syempre, kitaan yung pag-uusapan natin, kikita at kikita ka. However, ang dami natin kasi natin kitaan. So, ang pag-uusapan natin ngayon is tatlong kitaan. So, nagawa ako dito ng chart para mas madali natin mas maintindihan. Tayo ay franchisee. Ano man ang ni-franchise mo na packages ng negosyo natin, regardless kung home-based ba yan, early retirement package ba yan, or payment center ba yan, or multiple accounts holder ka lamang, kahit saan doon, alin man doon, franchisee tayo lahat. Pero whether you like it or not, magiging business consultant din po tayo lahat sa in the long run po natin mga partners. Okay? So regardless kung ano ni franchise mo, Unified ba yan, Wealthy Lifestyle ba yan, no? Entrep Hub ba yan, F-Marie ba yan, or anumang meron sa ating business, kasi marami po tayong sub-company, again and again, franchisee din po tayo dyan. So ang good news, alin ka man doon, so at least nakapag-start tayo. Pero ang ganda ng business natin kasi meron tayong tatlong kitaan. So ito yung mga future natin, no? Kasi actually, itong lahat ng to, kaya ko dinidiscuss po sa atin kasi para ma-orient tayo lahat, ma-briefing tayo lahat na ito pala yung meron sa business natin. Kasi ako din mismo, ine-enjoy ko yung tatlo na to. So ako, bilang franchisee, inuna ko talaga yung learning. Inuna ko yung learning para kumita ako. Kasi of course, pagpapunta tayo dito sa kitaan, kikita talaga tayo. Pero paano ka kikita kung wala kang learning? So that's why, ang dami nating training na gagawin. Ang dami nating training na dadaanan. So regardless kung online ba yan, offline ba yan, actual ba yan, sa office ba yan, or maskin saan, as long as nagtitraining ka, nagsa-self-learning ka, congratulations, kasi kikita talaga tayo. So hindi lang naman talaga kikita ng maigting yung mga tamad mag-training, yung mga ayaw mag-training. So kaway-kaway dyan ha, pero sana hindi ikaw yun. Tama ba? Ito na ngayon. Ito yung pinakamaganda kasi tatlong kitaan yung meron tayo. Ito ha, take note, meron tayong services, meron tayong products, meron tayong leveraging. So i-discuss natin to one by one. So pinakauna, which is the highlight talaga ng business natin is the services. Okay? Ito yung one-stop shop business na na-avail natin. So, halimbawa, andyan yung ticketing, nandyan yung travel and tours, andyan yung insurance, andyan yung bills payment, andyan yung remittance, and so on. Lahat-lahat ng services na yan, kikita tayo dyan. Magkano ba yung potential income natin dito, Sir Ramil? So, potential income natin dito, which is on my own experience with the business partners na rin, tumataginting yan na more or less 50,000. So, pwedeng mas malaki yung kikitain mo, pwede din na mas maliit yung kikitain mo, no? Nakadepende na lamang ito sa volume ng transactions mo daily, weekly, and monthly. Pero hindi ka masezero dyan. Ultimo, personal consumption natin, magagamit mo katulad ng loading, katulad ng pagbabayad ng bills. Kung ikaw ay OFW, nagpapadala ka ng pera sa mahal mo sa buhay. Sarili pa lang natin, gamit na natin yung mga services. Kaya walang tapon, walang lugi. Tama po ba? So mga services na to, pinakamalaking kitaan actually ang travel and tours. It's because may ticket ka na, may hotel ka pa, may city tour ka pa, may commission ka pa. Ita-times mo pa kung ilang tao sila. Susunod dyan yung ticketing, 500, 1,000, libo-libo. And then of course the insurance, kung may malaki kang organization connection, grabe yung insurance na meron ka. So how much more na lang kung magpa-commission ka pa, magpa-agent ka pa, kung may pwesto ka pa, o grabe. Grabe talaga yung kitaan sa services. Kaya naman, sa services pa lang, sold na ako. Ticketing pa lang that time, kumikita na ako ng 30,000, 50,000, 50,000, more or less, pero hindi ako nasa-zero sa every month. Kaya ang iba, very satisfied na sa services. Kasi buhay na buhay talaga sila. Okay, however, itong kitaan natin sa services,
ito ay kikita ka lamang. Or, pwede natin sabihin na ito kasi ay active income. So, it means, pwedeng fluctuating din yan. Kung may transaction ka or wala. Kung meron kang maibenta or matransact, may kita ka. Kung wala kang transaction, wala kang kita. So, that's why active income siya. Kagaya lang yan ng employment. No work, no pay. Okay, dito naman, no transaction, no income. So, that's why active income siya. So, which is, napaka-good naman kasi big business, worldwide business. Talagang very competitive siya. Talaga naman nagandahan ako. Kaya sold na ako dyan. Kaya lang, nung nag-franchise kasi ako, ito lang din ang nakita ko. Wala na akong ibang nakita. Kaya nga ako nag-franchise because of this inclusion. Kaya lang, habang tumatagal ang negosyo, nag-aaral kasi ako. Nagtitraining kasi ako. Hindi ko alam, isa lang kasi ang nalaman ko ng kitaan, ito lang noon. Satisfied na ako. Nagkaroon ng products. Kasi nung nag-franchise ako, wala pang products that time. Nagkaroon ng products in the name of online shop. Diba? Meron tayong online shop. Sa online shop natin, matatagpuan natin dyan yung mga wellness products, beauty products or cosmetic products, frozen products. Meron dyan rice. So, ang tawag dyan products po. So, yung products na yan, kikita tayo dito ng 30 to 34% each of the item. So, pwede ka reseller. So, pwede ka magpa-direct selling. Pwede ka din i-consumo mo. Personally, nagbe-benefits ako sa products. Ang problema ko noon, hindi ako magaling magbenta ng product. Pero ang good news, sobrang ganda ng product natin mga sir and ma'am. Congratulations, nakakabenta pa rin ako. Magkano yung potential income natin sa products? So, ang good news, ito po ay infinite. So, hindi mo madidetect. Hindi katulad ng services kasi nadidetect mo siya. Dito, infinite, which means pwede pa siyang mas malaki dito sa services natin. Maraming yumaman sa mga products. Maraming yumaman sa pabenta-benta lang. So, this is also active income din. Depende sa naibebenta natin. Depende sa volume din ng mga transaction, benta natin monthly. Pero may passive income din po to siya. So, sa dami ng mga transaction, sa dami ng mga naibebenta. Pero, before ka magkaroon ng passive income sa dalawa, kailangan mo munang mag-leverage. Actually, dati, hindi ko to alam kasi in-enjoy ko na tong services. Binaliwala ko tong dalawa na to. Pero, sino mag-aakala, ito na yung in-enjoy ko ngayon. Pero, nandito pa rin ako. Yung kumikita pa rin ako, pero mas kumikita na ako dito ngayon. So, ito yung in the long run, mga ma'am and sir, mga partners, no? Pwedeng mangyari kahit hindi ka nakabenta ng services o ng products, kikita ka dito. Kasi dito natin matatagpuan yung passive income, yung residual income, at yung dito natin matatagpuan yung freedom. Okay. So, dito mo rin matatagpuan yung maraming pa-incentives ng company. Dito mo rin matatagpuan, pwede ka mag-top earner dito at bibigyan ka ng maraming mga privilege ng company depende sa anong meron at na-reach mo or na-achieve mo sa leveraging. So, ano ba itong leveraging by the way? So, unang-una, hindi to recruit, hindi po to pyramiding, mga ma'am and sir, mga business partners. This is what we call, ang concept po ng leveraging is yun na yung you are multiplying your time, no? You are multiplying yourself, and you are multiplying your effort. Okay, yan yung ginagawa ng mga mayayaman kung bakit lalo silang yumaman. Huwag na nating ilayo sa empleyado pa lang. Yung mga boss natin, tapos may boss pa sila. Yung boss merong pinakamay-ari ng company or ng any sabi na lang natin any government or any private kung saan tayo nagwo-work. So sila yung yumayaman, yung may-ari lang. So ang ginawa ng mga may-ari or a founder is ni-multiply nila yung self nila, yung time nila, yung effort nila sa pamamagitan ng tayong mga empleyado. That's what we call leveraging din. The law of leverage. So, yan yung ginagawa ng mga mayayaman kung bakit sila yumaman palalo. So, i-convert natin sa business, pinarami nila yung branch, pinarami nila yung pangalan nila.
May branch ka sa Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad. Katulad ng Jollibee, McDo. Ano pa ba? Ang daming business tycoon na yumaman talaga because of the branches. Leveraging din yon. So katulad din tayo, nag-franchise ka, pwede mong paramihin ng sarili mo. Yun ang good news. Kasi, di ba member tayo ng AFFI? So, Association of Filipino Franchisers Incorporation. So, that means, ikaw na nag-franchise, tayo na nag-franchise, unlimited. Pwede ka magpa-franchise kahit saan, kahit sino. Whether local man yan or abroad, pwede mong ipa-franchise. So, this is the good news. Kasi natulungan mo pa sila, natulungan mo pa yung sarili mo. Kasi itong mga tao na to, of course, kikita yan, kaya sila nag-franchise because of the sum of the inclusion services, etc. Kikita talaga. Pero ang good news, ikaw kikita ka because of the passive income, because of the residual income, and because of the commission. Na kahit wala kang ginagawa, kikita ka. Yan yung ginagawa ng mga mayayaman. Nasa bahay sila, naipamana pa nila yung business nila. Kahit wala na sila sa mundo, buhay pa rin yung business niya. Katulad ni Henry C., may-ari ng McDo, buhay pa rin ang business nila hanggang ngayon. Pero wala na sila dito because of the law of leverage. Nag-branding talaga sila, nag-branches. Now, paano tayo magkaka-benefits talaga dito? Hindi naman kasi araw-araw may services ka na transaction. Pwede rin hindi araw-araw na may benta ka. Tama po ba? So, kaya ang ginawa ko noon, since beginner pa lang ako, kasi naintindihan ko na eh. Nung naintindihan ako, ang bottom line, mag-refer lang daw ako. Okay. Kasi ang problema ko that time, busy ako, may trabaho ako, hindi ako magaling, wala akong skills, wala akong katalent-talent sa pagnegosyo. What if ang nai-refer mo, kabaliktaran mo? Halimbawa, wala kang connection, madami siyang connection. Mahiyain ka, katulad ko, hindi siya mahiyain. Alam mo, yung makukuha mong franchises, kabaliktaran mo. Yung wala ka, meron sila. So, that's the purpose of our leveraging. Kasi whether we like it or not, ang mission, vision ng company, paparamihin na yung branches natin. Even yung kapitbahay mo, baka magulat ka, is nag-franchise na rin sa business natin. Kasi nga, ang bottom line, under tayo sa AFFI, under din tayo sa MLM industry. Pero hindi siya katulad ng ibang MLM industry kasi kikita at meron tayong tatlong kitaan. Ang maganda dito sa leveraging, kahit wala kang products benta, wala kang services benta, may kita ka sa leveraging. Pwede ka magkaka-commission minimum of 1,000 up to 45,000 lang sa isang franchise. Ngayon, every transactions nila, kikita ka dyan ng 10 pesos, 25 pesos, papiso-piso lang. Paano kung meron kang 1,000 miyembro or franchisee na isang beses lang mag-transact ng international na merong 25 pesos? I-times mo ng 25 pesos, meron kang 25,000. Wala kang ginawa. Ni-refer mo lang. Nag-franchise, nagustuhan, nag-transact. Paano kung meron ka pang multiple system, multiple accounts? I-times mo yung 25,000 sa anumang meron ka. So that's why, sobra pa sa makikita ka, ito yung pwede kang yumaman. Kasi ito kikita ka lang, ito pwede kang yumaman. Dito yung ultimate results ng kitaan na to. Itong tatlo na to. Magkakaroon ka ng passive income sa services at saka sa products kung nag-leverage ka. Mag-start ka. Once na na-leverage ka, pwede kang kikita sa products kahit wala kang ginagawa. Pwede kang kumita sa services kahit wala kang ginagawa because of the residual income. Pero minsan, hindi ka makapag-leverage din kung hindi mo pinag-aralan ng services. Kailangan mo pag-aralan ng services para makabenta ka, pati product para makabenta ka. Then after that, pwede merong magtanong sa'yo, paano ba yung business mo? Back to your sponsor, back to your mentor, sila na yung magdi-discuss, magdi-deal, magte-training. Pero kahit nasa learning stage ka, kumikita ka ng mga passive income, residual income, and commission. So that's the beauty of our business.
kikita ka ng 3. Saan ka pa? So yung iba, sapat na sa kanila ang services. Walang masama dyan. Magsapat lang sa kanilang products, wala ring masama dyan. Pero hindi habang buhay malakas ka magbenta, malakas ka makapag-transact. Kaya mas maganda din, nagle-leveraging ka pa. Mas maganda, 3, kikita ka pa dito, kikita ka pa dyan, kikita ka pa dyan. Kumusta ka? Daig mo pa yung empleyado. So pwede kang kumita dito ng more than 6 digit, even 1 million. So yan yung ini-enjoy ng mga full-timer na katulad ko. So ako, nag-start ako dito part-timer for 2 years. Nag-start ako ng services, pero hindi ko hinayaan, hindi ko mapag-aralan ang dalawang ito. Kasi nandito na ako franchisee na ako. 3 pala yung kitaan Huwag kang papaya na out of the 3, isa lang yung alam mo. Paano tong dalawa na lahat pala kikitaan kikita ka. Meron na tayo, binigyan na tayo ng chance, kikita ka ng 3. Huwag kang maginayang na isa lang yung galawan mo. Kasi kitaan ng 2. So marami itong mga galawan na smooth lang. Hindi mo kailangan mahirapan. Hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo. Alam mo kung paano? So pumasok ka lang sa sistemang galawan natin. Tested and proven na to. Yung team natin. And of course, magpa-mentor ka. Okay? Magpa-mentor ka kasi ako mismo, hindi ko kinaya mag-isa. Kasama ko yung mentor na nagme-mentor sa akin. Kasama ko ang team, yung tested and proven na galawan ng team natin. And of course, yung turo ng company. Kasi hindi tayo pwede dito magmamarunong-marunungan. Kung marunong na tayo, dagdagan pa natin, much better yung results natin. Kaya naman ikaw na baguhan, regardless kung baguhan ka, kaka-franchise mo pa lang, congratulations. Ikaw naman na matagal na, congratulations din. Pero pare-parehas tayo ng kitaan. So mas maganda, aralin mo ng mas early, tapos i-take action mo ng mas early kasi limpak na limpak yung results mo. Regardless kung part-time ka, full-time ka, regardless kung services focus ka, ticketing lang yung gusto mo, regardless kung kahit saan, aralin mo yung business kasi sayang yung purpose ng business natin. Huwag kang mag-count ng effort, huwag kang mag-count ng isa-sacrifice kasi every business is meron siyang consequences. Okay? Kasi walang isang idlap, walang isang tulog lang yayaman ka na. Pero binibigyan tayo ng mapa ng negosyong ito na kahit ordinaryong tao ka, pwede ka palang yumaman, pwede ka palang magka-result. With that, balikan mo yung sponsor mo, yung team mo, yung mentor mo, aralin mo tong 3. Umahon ka at magparami kasi pwedeng-pwede ka. Huwag kang papayag hanggang dyan ka lang. So this is Ramil Pendulat. Sana natuto ka, mag-decide ka uli. Kung naka-decide ka na na member ka na, yan pala yung ginagawa mo, magde-decide ka lang uli. Kasi this is also a decision. Pag naka-decide ka na, results will follow, results will do. So, congratulations! See you all at the top. This is Ramil Pendulat. Congratulations!